Ang Pinoy. Parang jeep. Laman ng kalsada. Ang Pinoy. Parang jeep. Patok. Ang eksena sa patok parang eksena sa bahay. Kasing init ng kape ang kanilang pagtanggap sa pasahero. Parang bisita lang. Let's get it out! Let's get it out! Alam na. Eh, banat. Takpak. Siksik dito, siksik doon. Bakit pa ang hilig sa siksikan ng mga Pinoy? Hoy, tama kayo, dalawa pa! Tara, dalawa pa, dalawa! Tayo mag-isa, ate, ana! Tete! Kapalan ba? Kakano kayo kaya? Pwede yun? Kinakailangan na magbuwis ng buhay. Alis siya, bata siya. Kabilang. Dito. Hawak. Liman, pasok. Tawa ka lang. Nagmamadali ka ba, ate? Kuya? Para kang patok. Daig mo pa ang 120 kilometrong per ora na takbo kung magmadali ka. Musika, gimmick, yan ang libangang Pinoy. Bakit ka pa pupunta sa Malate kung meron naman yan sa patok?
Nagpalit ng kanta. Kuma! Bakit? Kami si Pante! Sa Pilipinas ka lang makakakita ng jeep na parang coloring book. Sa sobrang angas ng kulay at disenyo, patok yan. Hindi lang ang bata ang pinapakain. May ka na kumain at nakalimutan ko gatas. Jeng? Ha? Napaliguan, Ligo na, ligo. Minsan na hawakan. Asan tatay ko? Asan tatay ko? Tatay! Tatay, lelong! punta kang Antipolo. Ang jeep doon, parang baby lang kung alagaan. Di lang pampamilya, pang sports pa. Yan ang Pinoy. Yan ang patokista. Manny Pacquiao better be ready. Pacquiao always. Kasama na dyan ang Australia at ngayon, nanguna ang ating medal. Tama na, Evo. Laglag na sa buhay ay parang bato. It's hard. Kung ang patok sumisemplang, malamang pwede rin sumemplang ang buhay ng tao. Diba? Pampaserong jeep sumalpok sa isang tindahan sa Marcos Highway sa Cogeo, Antipolo City. 51 ang patay. Lalo pang lumakas ang bagyong Ondoy habang palabas ng bansa. Sinabing nasa 90 hanggang 100 kilometers per hour ang takbo bago ang aksidente. Sugatan ang bantay ng tindahan at isang mamimili. Talagang kitang-kita pa natin na lubog pa sa baha at may mga ibang bahagi na talaga may mga tao pa sa ibabaw ng kanilang mga bubong. medyo nagkamali siya ng yung bumaliktad na lang bigla at sobrang bilis eh. Yung ilan sa kanila ay matigas lang ang ulo at ayaw sumama sa mga rescuer. Kumbaga po, pang kumpiyansa na din po kasi ako lang po mag-isa yung sakyan. Nahuhupa na yung tubig at umaasa sila na makakabalik sila sa normal na mga buhay nila. Hiling niya sa mga polis mapanagot ang driver sa nangyari. Ganun pa man, tuloy-tuloy pa rin ang biyahe ng patok. Tuloy-tuloy ang pasada. Parang buhay ng tao. Di ka pwedeng tumigil, mabuhay sa mundong ito. Kapag ginawa mo yun, talo ka.